ng Diyos. In the year, yung pumatay sa Kuya Noel ko, eventually po, nakulong. Noong 1995, nakulong siya. 5 years after that, nasa preso po ako dahil may kaibigan ako na dinadalaw na nakulong din. Alam niyo po nangyari, ewan ko ba ang Diyos mapagbiro? Kasi sa loob po yun ng kubol eh. Ang nangyari, may nag-aabang doon ng mga preso, ihahatid ka, dala-dala mo yung mga, para magbibitbit ng gamit mo. Eventually, yun yung paraan nila para kumita eh. Alam niyo po ang lagi natatapat sa akin, yung pumatay sa kuya ko. Hindi niya ako kilala. Hindi niya kasi ako nakita eh. Ang alam lang niya si Kuya Arnel, ang kapatid ng kuya ko eh. Hindi niya alam eh. May seminarista dati na kapatid ang Kuya Noel ko. Lagi siyang natatapat sa akin. Iniiwasan ko. Kunyari aalibay ako para maiwasan ko siya. Pero ewan ko ba, 3 beses na balik ko doon, laging siya ang natatapat sa akin. So sabi ko sa Diyos ganito, Lord, nothing happens by chance. So siguro may gusto kang ituro sa akin ngayong araw. So pinayagan ko siyang ihatid ako. Kasi po yan, it will take 10 minutes for us to reach yung kubol ng kaibigan ko. So in 10 minutes, in-engage ko siya sa kwentuhan. Bakit ka ba nandito? Sa kwento po siya. Sabi niya ganon. Paano kasi may napatay ako eh. Yung pinatay na yon, hindi ko naman kilala yun eh. Inutos lang sa akin noon ng kapatid ko rin. Kasi yung kapatid ko, mga tao sa bahay, walang kwenta ang tingin sa akin. Ngayon, ang tingin ko, kailangan ko laging patunayan ng sarili ko sa kanila. Kaya lahat ng utos nila sa akin, sinusunod ko. Hanggang dumating pa nga yung point na yon, pinapatay nila yung napatay ko. Naawa nga ako dun eh. Kasi, hindi ko naman siya kilala eh. Ngayon, sabi ngayon pinabayaan na ako na lahat ng kamag-anak ko. Walang dumadalaw sa akin dito. Doon ko na-realize na mali lahat ang ginawa ko. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan para itama yung mali ko. Kaso hindi ko na pwedeng ibalik yung buhay ng pinatay ko eh. Kaya dito na lang ako, pinagdudusahan ko na lang yung kasalanan ko. Galit na galit ako sa pumatay sa kuya ko. And here he is, face to face, telling me his own story. Kaya sabi ko sa Diyos, Lord, ito yata yung gusto mong ipagawa sa akin. Hindi ko po siguro masasabi na sumusunod ako sa inyo if I will not have the heart that you have. Kasi ang puso mo, bukas, kahit sa pinakamasamang tao, dahil mahal mo yung taong yun. Kahit siya umalis, kahit siya lumayo, nag-aabang ka lagi sa pagbabalik niya. Nagbaabang ka, hindi ka sumusuko. At tumatakbo ka, papunta sa Kanya, nung bumalik siya. Ang hirap mong sundan, Lord. Ang hirap ng ginagawa mo. Pero sinasabi ko, mahal kita, kaya dapat gayahin kita. Kailangan I have to return to you fully with all my heart. And that is not an easy thing to do. Not easy, but possible. Hindi madali, pero pwede. And that is the challenge of God to all of us right now. Return to me with all your heart. Rend not your garments. Rend your hearts. Bumalik ka sa akin with all your heart. Maraming salamat po.